Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito man po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa bakit hindi mo kasi pinahalagahan. Itong topiko na ito mga kapatid, ito ay dapat nating bigyan diin o kaya bigyan ng halaga. Kasi nga ang bawat isa ay meron talaga tayong pinapahalagahan. Baka mundo man yan o pangkabilang buhay. O kaya pagpipilian mo, yaman ba o kabilang buhay? O kaya kasamaan ba o mabuti? O kaya karangalan ba o pagsamba? Kaya ang buhay natin dito sa mundo mga kapatid, kung hindi ka aware, kung hindi ka nag-iisip, ay papunta ka talaga sa mga makamundong bagay. Pero alhamdulillah, kahit papaano, meron tayong Quran, meron tayong hadith, meron tayong mga nagtagapag-anyaya tungo sa kabutihan. Meron tayong salah. Nagkakaroon tayo ng idea kung ano ba talaga ang ating priority. Kaya alam naman natin lahat ng bagay mga kapatid, meron talagang kahihinatnan, consequences. Meron talagang kahihinatnan, kahit anong gawin mo, meron talagang mananalagot ka talaga. Kaya kung hindi mo alam, kawawa ka. Katulad din sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, at sabihin mo, ang katotohanan ay mula mismo sa inyong Panginoon. Kaya't ang sino mang may nais ay maniwala, at ang sino mang may nais ay magtakwil. Tunay na inahanda namin para sa mga mapang-api ang apoy na kung saan nakapalibot sa kanila doon ang mga pader, at kung hihingi naman sila ng tulong ay tutulungan sila ng tubig na kagaya sa kumukulong langis na iniihaw ang mga mukha, kasuklam-suklam na inumin at napakasamang pagsasamahan. Kaya sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito kapatid, naghahamon nga dito si Allah. Ang kanyang dating na pautos, paghahamon talaga. Sabi niya, kung kaya sino mang may nais ay maniwala at sino mang may nais ay magtakwil. Kaya ibig sabihin dyan, lahat ng ating pipilian mga kapatid ay meron talagang kahinatnan. Kaya kung hindi ka marunong magpahalaga sa mga bagay kung saan napakahalaga pala bilang meron pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw po ay mananagot. Ikaw po ay mapunta sa masamang kahinatnan. Kaya alhamdulillah, meron tayong pag-iisip. Kaya nating ibukod ang masama at ibukod ang mga mabubuti. Kaya ang prioridad natin bilang Muslim mga kapatid, ang buhay natin ay dapat maging mabuti, maging may puno ng kabuluhan. Kasi nga kung hindi mo yan pipiliin, hindi mo yan uunahin, hindi mo pinahalagahan ang iyong relihiyon, ay talagang baka sabihin mo na lang, bukas na lang. O kaya sabihin mo, next week na lang. O baka sasabihin mo, ay sa sunod na lang. Sunod ka ng sunod hanggang dumating sa iyong kamatayan, mananagot ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talagang makikita mo talaga ang iyong patutunguhan. Kaya wag niyong ipabawalang bahala ang Islam. Yun na lang ang ating kayamanan dito sa mundo mga kapatid, ang Islam. Kasi nga kung iniwan mo yan,
kung hindi mo pinahalagahan, ay parurusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul haqq min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Tignan nyo, sinabi ng Allah, lagi nyo itong maririnig, katiyakan, ang reliyon sa piling ni Allah ay Islam. Tignan nyo, si Allah talaga ang nagturo sa atin, ang reliyon niya. At hindi nagkasalungat ang mga yaong pinagkalooban ng kasulatan, malibang pagkatapos na dumating sa kanila ang kaalaman sanhi ng pagkalabag sa kanilang pagitan. At ang sino mang tatakwil sa mga palatandaan ni Allah, kung gayon, si Allah ay sadyang mabilis sa pagkukwenta. Kaya po mga kapatid, dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na mapapansin natin mga kapatid, na kung tatakwil tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang kukwintahan tayo. Bigyan ng parusa ang mga taong nagtakwil. Kasi nga mayroon ng relihiyon si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paghawakan natin, huwag niyong ipawalang bahala ang ating relihiyon. Bigyan talaga ng importansya. Bigyan talaga ng halaga ang ating pagka-Muslim. Katulad nyo mga kapatid, ang mga kababaihan natin nagsusuot ng hijab. Pahalagahan nyo yan, Islam po yan. Walang nagpapakita na ikaw ay nagpasakop, sumuko, tumalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang alam naman natin, yan ang pinakamahalagang bagay na kaloob pa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sangkatawan, ang reliyong Islam. Kaya kung pinapahalagahan mo ang iba, lalo na sa gabal sa iyong paniniwala bilang Muslim, ay mapahapahamak ka talaga. Kaya ang mga naunang mga propeta, mga kapatid, hindi nila tinitignan ang kanilang mga angkan. Hindi nila tinitignan ang kanilang mga yaman, kanilang mga anak. Tinitignan talaga nila kung ano ang inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, yun ang tunay na halaga ang pagsunod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag naging sagabal yan, nawawalan po yan ng halaga. Lalo na pamilya mo, sagabal sa paniniwala mo, mawawalan yan sila ng halaga. Kasi nga sa araw paghukom nga ilalagay niya sa bilang pantubos. Subhanallah. Anak niya, asawa niya, o ano pa dyan, lahat ng mga buong sangkatauhan ilalagay niya doon bilang pantubos. Subhanallah. Anong gagawin niya para maligtas siya ng sarili niya? Kaya po mga kapatid, nakakatakot yan. Gagawin mong shield ang iyong pamilya. Sa araw ng paghukom, ibig sabihin, walang halaga talaga pamilya mo. Ang mayroong halaga, sarili mo lang. Kaya paghawakan natin Islam. Kaya sa kwento nga dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala ya qawmi arahti a'azzu alaykum minallah wattakadtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sinabi dito ng isang propeta, sinabi niya, o aking mamamayan, kung ang aking angkan ay mas mahalaga pa sa inyo kaysa kay Allah at inilagay ninyo siya sa inyong bandang likuran, tiyak na ang aking Panginoon sa anumang inyong mga pinanggagawa ang nakakasaklaw. Tingnan niyo, subhanallah, propeta to, ganun ang pagkasabi. Kahit tinitignan niyo ang inyong mga pamilya, inyong mga angkan, inyong lahi, mas mayroong panghalaga kaysa kay Allah, wala talaga, hindi yun dapat. Ganun ang ating mind of set, ang ating takbo ng iyong pag-iisip, pamilya, yaman, bahay, ari-arian, ano pa yun. Mas mayroong panghalagay kaysa kay Allah. Huwag mong piliin yan. Piliin natin si Allah katulad ginawa ng propeta dito sa kwento. Pinili niya si Allah. Kasi nga, wala Ilalagay mo si Allah sa bandang likuran mo. Tapos sa araw paghuhukom, sisihin mo sarili mo. Sisihin mo ibang tao. Sisihin mo lahat-lahat. Pati si Satan, sisihin mo.
Kaya bigyan halaga talaga kapatid ang katuruan ng Islam. Ha? Kung iisipin mo ang prioridad mo, lalo na ang tao ngayon, iniisip niya, priority niya, kalusugan niya. Iniisip niya ang kanyang personal na paglago. O kaya iniisip niya, o kaya binibigyan niya ng halaga ang kanyang karir. O kaya ang kanyang kaligayahan. O kaya mga katuparan niya sa kanyang mga pangako o kanyang mga pangarap. O kaya tinatawag nating financial na katatagan. O kaya pagtulong sa kapwa. Lahat po yan mga kapatid, maganda yan. Pero wag mong gawing number 1 yan na priority sa buhay mo. Pwede yan number 2. Number 3, number 4, number 5, number 6. Pero ang priority number 1 mo, huwag mong ilagay mga makamundong bagay. Talagang maliligaw ka talaga. Talagang mahumaling ka talaga dito sa mundo. Hanggang na-addict ka na, hanggang makalimot ka na kay Allah, makalimot ka pa sa araw paghukom, at parurusahan ka doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang numero 1 talaga kapatid, ang Allah. Ang Allah. Ganun po ang ating mindset bilang Muslim. Ang ating nilagay sa una bilang mahalagang bagay natin. Kasi nga lahat dito sa mundo ay maglalaho, pating buhay mo maglalaho. Kaya kapag naglaho ang Islam sa buhay mo, balang araw pagsisihan mo talaga yan. Hindi mo kasi ginamit ng husto. Lalo na, example na lang, sa pagbabasa ng Quran. Hindi ka nagbabasa ng Quran. Hindi ka nagsasaulo. O ano pa dyan, pinababayaan mo lang Quran. Alam nyo ba, balang araw, ang Quran mismo iiwanan tayo? Katulad sa kwento dito ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabi niya, talagang lalaho ang Quran sa isang gabi at saka walang iiwanan na talata sa mushaf. Tingnan siya, mushaf. Ibig sabihin mushaf, kopya yan ng Quran. Aklat pala yan. Ang Quran pala, yun ang ating binabasa. Ang aklat o kopya na yan tinatawag nating mushaf. Mawawala dyan, walang maiwanang talata sa mushaf. At sa loob ng mga puso ng sinumang maliban na ito'y iaangat. Tignan nyo, iaangat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Dapat magbasa-basa tayo ng Quran. Kahit konti lang nasa ulo mo, ano na yun. Pero maghangad ka pa rin ng mas mataas. Meron nga dito sa kwento dito. Ayon din kay Ibn Mas'ud na kanyang sinabi, dalasan ninyo ang pagbabasa ng Quran bago pa ito iaangat. Mustang iaangat ang Quran, iiwanan tayo. Sinabi nila ang mga kopyang ito ng Quran ay iaangat. Akala ng mga tao pala, ang aklat ang lilipad. Kaya papaano naman nasa dibdib ng mga tao? Sinabi niya, lalaho ito sa gabi at saka kinaumagahan sila'y magiging mahirap at malilimutan nila ang kasabihang walang Diyos maliban si Allah. At mahuhulog sila sa kasabihan ng panahon ng kamangmangan at kanilang mga tula. At iyon ang panahon mangyayari hinggil sa kanila ang salita ng araw ng paghuhukom tinutukoy dyan. Kaya ang salita na yun mga kapatid, huwag mong hintahin yun. Kasi nakahula na yun At magaganap talagang araw ng paghuhukom. Tapos ang iyong binibigyan ng halaga, ang pinapahalagahan mo lang ang dunya, ang mundo. Mali. Bilang Muslim mga kapatid, gumising po tayo. Dapat sabayan talaga ng pagsamba. Sabayan ng dhikrullah. Samahan mo talaga ng mga gawaing pangkabilang buhay. Allahu Akbar. Ganun ang mindset ng mga Muslim. Kasi nga, number 1 priority yan ng Muslim. Ang paggawa ng pagsamba. Kasi nga, malulugod sa iyo si Allah. Yun ang ating gusto Kasi sinabi na yan ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Hindi ko nilikha ang mga engkanto at tao maliban na lang na sambahin nila ako. Kaya dapat magiging ano ka na, maging maaga ka, agahan mo na ang paggawa ng kabutihan bago darating ang mga sakuna, bago dumating ang mga kaganapan na napakalaking tanda na parating ng araw ng paghukom. Katulad sa inulat ni Abu Huraira na sinabi ng Propeta Salam, Badiru bil a'mali sittan, tulu' ash-shamsi min maghribiha, wad-dukhani, wad-dajjali, wad-dabba, wal-khasatu, ahadikum aw amra amma. Sinabi sa hadith na agahan ninyo ang mga gawain dahil sa anim, pagsikat ng araw mula sa kanluran, usok, dajjal, hayop, mga pribado ng isa sa inyo at sa pangkalahatan na pangyayari. Kaya yun ang mga pangyayari, 7 na yun mga kapatid. Kapag dumating na yun, huwag mo lang hintayin, dapat agahan mo na. Ang iba kasi ganun mag-isip eh. Sabi niya, magpakasama kasi ako. Kasi kapag good ka, ay kukunin ka na ni Lord. Subhanallah. Anong klaseng kasabihan yan? Kapag magpakabuti ka, kukunin ka na ni Lord. Akala ko biro-biro lang yan eh. Totoo pala, laghanap doon sa lugar, sa kanilang lugar. Sabi niya, hindi ako magsala kasi kapag lagi ako magsasala, kukunin na ako ni Lord. Subhanallah. Kaya hindi yan biro mga kapatid, nagiging akida yan ng mga maling mga taong hindi nag-aaral ng Islam. Akida na nila yan. Credo kung sa atin pa. Kaya iwasan natin mga ganito mga kapatid. Dapat bigyan mo talaga ng halaga. Pahalagahan mo ang Islam, ang iyong relihiyon, ang katuruan kung saan maliligtas ka sa araw ng paghukom. Kaya meron pang hadith dito nga mga kapatid, lagi nyo rin itong maririnig. At maririnig nyo rin balang araw. Sabi dito, inulat ni Ibnu Abbas radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ni Allah SAW, sinabi na sa lalaki habang kanyang pinaparangalan ito, pakinabangan mo ang 5, egtanim khamsan qablal khams. Sabi dito, pakinabangan mo ang 5 bago pa ang 5. Shababaka qabla haramik, ang kabataan mo bago ang iyong katandaan. Wasihhataka qabla sakamika, ang kalusugan mo bago pa ang iyong karamdaman. Ginaaka qabla fakrik, ang iyong kayamanan bago ka magiging mahirap. At ang iyong parakaka qabla syugulika, ang iyong bakanting oras bago ang iyong pagiging abala. Wa hayataka qabla mautik, at ang iyong buhay bago ang iyong kamatayan. Isinalaysay ni Hakim at itinama ni Albani. Kaya dyan sa hadith na yan mga kapatid, subhanallah, pahalagahan mo yung buhay mo. Pahalagahan mo yan ang tinatawag na kalusugan mo. Pahalagahan mo ang iyong kayamanan, pahalagahan mo ang iyong bakanting oras, pahalagahan mo ang iyong buhay. Kasi nga, lahat po yan mga kapatid, kapag hindi mo ginamit, hindi ka na makasakay ng time machine. Walang time machine. Kalokohan yan. Meron nga ako nabasa Pinano niya kanyang sarili, pinapress niya. Nagano siya nagpress siya sa 50 years, gusto niya gumising after 50 years. Nagbayad siya ng $100,000. Dati kasi pera ganun, $100,000, malaking value na yun. Pagka 50,000 na, 50 years na, alam mo ano nangyari sa kanya? Binuksan siya sa refrigerator, nagiging mami na siya. Wala nang buhay. Ibig sabihin, patay na, mami. Relict na lang siya. Ganun, kasi nga hindi niya pinahalagan ang buhay niya, yaman niya, bakanting oras. Anong naisip niya? Bakit magpapress siya? Akala niya mabubuhay siya. Akala niya isda siya. Ganon isda. Ganon ibang isda. Kapag nag-yellow na, ilagay mo sa tubig, gigising. Subhanallah. Akala ko biro-biro lang ito, pero nakita ko mismo sa YouTube o sa Facebook.
Naging yelo na, kalaw patay na. Meron nga sa disyerto eh. Natuyong-tuyo na, kalaw patay. Pwede nilagyan ng tubig na buhay. Subhanallah. Hindi ka naman ganun. Tao ka, tapos ikaw gayon ang gagawin mo. Ilalagay mo sarili mo sa yelo. Kaya mga kapatid, ang bigyan mo ng pahalaga ang mga bagay kung saan totoo. Pahalagahan mo yan. Basta totoo lang. Ang kaya mong mahawakan, kaya mong makita, kaya mong maamoy. Yun ang pahalagahan mo, lalo ng ating relihiyon. Kasi nga, kung hindi mo pahalagahan ang ating relihiyon, lahat talaga dito ay maglalaho, mawawalan ng halaga. Ang kay Allah lamang ang matitira. At isa sa mga mga kapatid, isa sa mga payo bilang Muslim, pahalagahan mo rin ang taus-puso kaysa mukha at katawan. Ang taus-puso kapag sa mga kapatiran natin, kapag sincere naman, ikhlas naman, lalo sa pagsamba, yun ang ating tatanggapin. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang kinatanggap niya ang ikhlas. Kasi dalisay po yan. Pero nga hadith dito na Inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Sa hadith nga inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng propeta Muhammad sallam, katotohanan ang Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga katawan at inyong mga mukha. Subalit siya ay tumitingin sa inyong mga puso habang tinuturo ng kanyang daliri ang kanyang dibdib. Isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Kaya ganun ang ating bigyan ng halaga. Ang mga pagsamba na taos-puso lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, alinsunod po yan sa katuruan ng Islam na magiging totoo. Kasi nga, kung totoo o maabot talaga yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang gusto natin makaabot ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin, kapag gumawa ka ng ganyan, magkakaroon talaga ng bunga, mga kapatid. Magkakabunga ang pagpapahalaga mo sa Islam. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, patatagin ng Allah ang mga yaong sumasampalataya gamit ang matibay na pananalita sa buhay sa mundo at sa huling araw, at ililigaw ng Allah ang mga mapang-api at gagawin ng Allah ang anumang kanyang nanaisin. Allahu Akbar. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong bunga ng pagpapahalaga mo sa Islam, madala mo pa hanggang doon sa kabilang buhay. Tingnan nyo sa hadith, tatanungin sila, sinong Allah, sinong Diyos mo, sinong propeta mo, anong religion mo. Tapos ang isasagot nila, hindi alam ang isasagot, subhanallah. Kaya pupupukin ang kanilang mga ulo ng mga martilyo, ng mga anghel. Kasi nga magtatanong, pasigaw mabagsik na tanong. Tapos sila nakalimot. Kasi nga hindi nila pinahalagahan ang mga katuruan dito sa Islam. Ang kanilang pinapaniwalaan ang mga rebulto. Ang kanilang pinapaniwalaan mga luto. Ang pinapaniwalaan nila ang mga pogi lang. Hindi naman nagtuturo ng tama. O kaya mga pinapaniwalaan lang nila ang mga mayayaman. Subhanallah, bitigin sila sa mga material. Hindi nila alam, hindi po yan ang magbubunga. Kaya pahalagahan mo talaga ang katuruan ng Islam. Hanggang araw na paghukom, madadala mo yan. Masasabi mo, sinong Diyos mo? Allah. Mayroon kang taas noo talaga. Mayroong malakas na loob. Ganun ang magsasabi. Yusabbihullah. Katatagan kasi yan. Bunga na yan na binigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matatag ka sa pagsasalita na walang Diyos maliban kay Allah. At si Prophet Muhammad sugo
At ang religion mo, Islam. Ha? Kaya wag mong pahalagan ang mga walang silbi, mga kapatid. Lalo na ang mga taong humahatak sa iyo patungo sa impyerno. Iwanan mo yan. Wag mong pagbigyan ng halaga yan, mga kaibigan, kamag-anak, angkan, tapos dagdadala naman sa iyo sa impyerno, sa kapahamakan. Katulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga matatalik na magkakaibigan sa araw na yaon ay magkaaway sa isa't isa bukod sa mga matakutin. Allah, tingin nyo, ang mga matatalik na magkakaibigan ay magkaaway. Anong nangyari? Matatalik naman magkaibigan. Anong nangyari sa kanila? Kasi nga, ginahatak nila ang bawat isa patungo sa impyernong apoy. Tagay dito, tagay doon, party, gastos ng gastos. Ano pang nga pinanggagawa nila? Magkakasama talaga sila. Pero sa araw ng paghukom, magsisisi sila at magsusumbatan sa bawat isa. Yun ang nakakatakot. Kaya magiging magkaaway sila eh. Bakit mo ako sinama? Bakit mo ako? Magsisisihan talaga eh. Kaya magkaaway sila sa isa't isa bukod sa mga matakutin. Ibig sabihin, mga magkakasamang mga matakutin, inshallah, hindi yan sila magiging magkaaway dito pa lang sa mundo at sa kabilang buhay. Kasi nga, dalisay ang kanilang mga pinanggagawa. Hindi katulad sa mga matatalik mo nga ang kaibigan, pero kasamaan naman ang ituturo sa iyo. Kaya ang mga kapatid, ang pahalagahan natin na Islam bago tayo magsisi. Huwag nating, kasi nga ang araw paghukom ay darating talaga. Kaya mag-ingat bilang Muslim, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at saka ihipan ang tambuli, kung gayon ay walang magkakamag-anak sa kanilang pagitan sa araw na yaon at hindi rin sila magtatanungan. Tignan nyo, hindi rin sila magtatanungan. Ganun ang mangyari, mga kapatid, kapag ikaw ay pabaya ka lang sa iyong relihiyon. Kaya bilang Muslim, mag-ingat tayo. Tapos, wag mong, alam naman natin, mayroong kasabihan, huli na ang pagsisisi. Alam niyo, huli na pagsisisi, sising-sisi ka na pero walang pakinabang. Ang pagsisisi, dito yan sa mundo. Pero sa kabilang buhay, wala na. Kasi nga kapag natapos ng timbangan, tapos ng araw paghukom, wala ka nang magagawa. Iiyak ka kahit napuno ng luha mo ang buong mong katawan. Wala na ring pakinabang. Kasi nga hindi mo pinahalagahan ang ating katuruan. Kaya, tingnan nyo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la'ana al-kafirina adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma taqallubu wujuhum fin nari wa yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, katotohanan, isinumpa ng Allah ang mga mapagtakwil at ipinahanda para sa kanila ang lumagalablab habang mananatili sila roon magpakailanman. Wala silang mahanap ng anumang tagapagtanggol at ni katulong araw na kung saan babalik ta rin ang kanilang mga mukha sa apoy at magsasabi, aba sana sumunod kami kay Allah at sumunod kami sa propeta. Subhanallah, ganun sasabihin mo sa araw paghukom, aba sana sumunod kami kay Allah at sumunod kami sa mensahero. Wala na, walang saysay. Hindi mo kasi pinahalagahan, pinabayaan mo mga katuruan ng Islam. Kaya mga kapatid, wag mong gawin yan. Bilang panghuli, katulad sa sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabi niya, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa in ittawagayna al izzata bigayrihi adallana Allah. Sinabi
ni Omar bin Khattab, radiyallahu anhu. Tayo ay mga pangkat na pinarangalan ng Allah dahil sa Islam. Kaya kung hanapin natin ang karangalan bukod pa rito, ay ipapahiya tayo ng Allah. Tingnan nyo, ipapahiya tayo ng Allah. Kaya mga kapatid sa Islam, magano tayo, mag-ingat tayo sa mga hindi naman katuruan natin. Mga bid'ah, mga ritual na shirk, kupur, o ano pa dyan. Lalo na bukas, ano yan eh? Kupur na, ano yun, na tinatawag nating pagdidiwang. Huwag nating isali ating mga sarili sa mga ganitong mga bagay. Pahalagahan natin ang Islam. Hanggang dito na lang. Sana meron kayong napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.